Every day begins with an opportunity. Sa pagpupursige namin na maakyat ang top 5 na pinakamataas na bundok dito sa Pilipinas, ay di ito naging madali. Nandyan ang kailangan mo mag-training physically, mentally, at emotionally. Nandyan din ang challenges sa mga di inaasahang pangyayari gaya ng pagsasara ng bundok. Pero gayon pa man, dapat ay lagi kang handa sa mga ganitong pangyayari. Dapat lagi ka ring handa sa mga ganitong katataas na bundok dahil hindi tiyak ang panahon lagi dito. Gaya ng maulan, maaraw, nandyan din ang mainit, malamig na panahon. Hindi rin biro akitin ang bundok ng Kitanglad dahil meron itong level difficulty na 9/9, specifically technical at only assault ang mga trail dito. Pero sa aming mag-asawa na porsigido at buo ang loob na marating ang tuktok nito, ay walang imposible basta may kaloob na lakas at tiwala sa taas. Lahat ay magagawa basta't ginusto ng ating mga puso. (6:40 PM) flight time namin, and nag-take off kami around 7 PM. Isang oras at 45 minutes ang biyahe going to Laguindingan Airport, kaya chill muna kami dito sa plane. (8:35 PM) we arrive at Laguindingan Airport. Then sa labas niyan, nandyan yung mga sakayan ng van going to Agora Terminal. Nandyan yung parang makikipag-bargain ka kung saan ka makakamura. Ay, sorry. So, pasakay kami ng van papunta ng Agora Terminal. So nakasakay na kami ng van. Fare is 200. Almost 1 hour ang biyahe going to Agora Terminal. Then magpapalipas muna kami ng gabi doon at kinabukasan na kami babiyahe going to Impasugong, Bukidnon. Biyaheng maramag ang aming sinakyan at ang pamasahe dito ay 155 papunta ng Impasugong. During ng biyahe namin papuntang Impasugong ay may enjoy mo talaga ang view dahil bibihira ka lang makakita ng ganito kapag ikaw ay nasa Manila. Dito rin makikita ang Snake Road ng Manolo Portage o mas kilala sa tawag na Mangima Zigzag Road, na talaga namang breathtaking ang views at medyo nakakakaba kapag dumaan ka dito. Isa pa to? Isa. Daliri. Isa to daliri. Sa isang stopover namin ay may naglalako ng banana queue. At dito nga ay napabili na kami dahil gutom na ang aming mga tiyan at malayo-layo pa ang aming babiyahin. Nandito na kami ngayon mga kaibigan sa Impasugong Terminal. Pero hindi mo na kami bababa dito. Dito na daw kami sa crossing. Punta ng jump off ng Kitanglad. Dito na kami ngayon sa crossing na papunta sa Kitanglad. Dito yung rate na. Ayan, mag-aabal-abal tayo dito. Yung mga motor. Kay Dato, ano? Dubai mo.
Dito nga ay agad na kami kumuha ng habal-habal na aming sasakyan para makarating at makapagpahinga na. Dahil bukas ay mahaba-haba pa at tatahakin na nakaabang sa amin. Kumuha kami ng isang habal dahil hindi kaya ng dalawang araw sa isang motor. Doon ang asawa ko sa mas maliit. Dito ako sa mas malaki dahil mas malaki ang gamit ko at mas marami akong dala. Tayo mga kaibigan. Ito yung habal-habal na patay natin. Ito tayo sa malaki. Kasi mas malaki yung... Ay! After 45 minutes na biyahe sa habal-habal ay narating na namin ang jump off ng Mount Kitanglad. At dito sa bahay ni Dato sa Gubay kami magpapalipas ng gabi dahil meron talaga silang kwarto na pinapatulugan para sa mga mountaineer. At sa pagdating ko ay nandun naman ang aming guide na si Sir Roy, nakakababa lang galing sa Mount Kitanglad. Kahapon, clearing naman kami kanina pero walang araw. Kaya ba Sir Roy? Oo, oo. Marlon Sir. Mabuti nakasingit yun eh. Ito yung aming guide si Sir Roy. Salamat po. Pati doon sa isa ma, hindi pa. Bigay mo na lang kuya. Ha? Abo. Sige kuya. At dahil maganda pa ang panahon at may clearing pa si Mount Kitanglad, ay dito ay naisipan ko munang magpalipad ng drone at eto nga ay namanga ako sa ganda ni Mount Kitanglad. Time check mga kaimer, 9:30 na ngayong gabi. So matutulog na tayo kasi bukas maaga pa tayong gigising para sa ritual. So papahinga na kami para bukas meron kaming lakas. Yun lang. So see you tomorrow. Good night. We wake up at 5:30 a.m. So nagkape-kape lang muna kami. Then nag-impake lang ulit kami ng gamit para mamaya after ng ritual, ready to go na. Ba, may nag-video okay pa. Nag-video. And then registration para sa record nila. 6:48 a.m. ay nag-start na ang preparation para sa ritual. Nandyan na yung mga manok na gagamitin para sa alay at yung mga barya na nagre-representa sa bawat individual na aakyat ng Mount Kitanglad. Ginagawa nila itong ritual bilang respeto nating mga bisita sa tradisyon na kanilang nakagisnan. At ito rin yung magiging proteksyon at gabay natin sa pag-akyat sa Mount Kitanglad. Yan ang isang
pag-protect namin sa kalikasan. So lahat ng aakyat ng bundok, kailangan talaga dadaan ng ritual. No? At saka pag-preserve ng kultura namin. So, baka magtaka kayo bakit may mga queens kayo nilagay dyan. So yan ang bali attendance nila ng ritual. Baga representative sa sarili. Pagkatapos ng unang parte ng ritual ay nagkaroon muna ng short briefing habang inaantay na maluto yung manok na inaalay dahil kailangan daw kumain ng bawat isa na aakyat ng Mount Kitanglad at pwede ka rin daw humili ng kahit ano bago ka kumain ng manok na inalay at yun daw ay magkakatotoo at yun nga ay ang aming napatunayan. Queens, ang yung swerte, mabot ko After ng ritual ay kailangan pa namin sumakay ng van dahil 3 kilometro pa ang layo sa starting point. Dito na kami mga ka-Amer sa pinaka-jump off ng Kitanglad. Ito ang starting point. Yan. Kaya walang clearing eh. Kasi nag-uulan-ulan eh. Sana bukas meron. At dito na nga nagsimula ang aming trek. Medyo maulan ang simula namin at siguradong maputik ang mga dadaanan namin. Banayad lang sa simula ang trail at 15 minutes ng aming paglalakad ay nagiging pataas na ang mga daan. Thank you Lord kasi hindi na maulan. Sa una ay dahan-dahan lang dahil kailangan naming mag-reserve ng aming lakas dahil may layo-layo pa ang lalakbayin namin. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad ay nandito na kami sa taniman ng gulay ng mga lokal dito. Magaganda ang mga tanim nila dito. Patunay na malusog ang lupa dito sa bundok ng Kitanglad. Tinitake advantage namin yung maulan at malamig na panahon. Dahil dito ay hindi kami basta-basta mapapagod at hindi rin basta-basta mauubos ang lakas namin. Dahil kung mainit ito ay siguradong mahihirapan kami. Walk in the park lang while we are heading sa first stop. Yun nga ay ang base camp. 9:51 AM, 30 minutes ng paglalakad ay narating na namin ang base camp ng Kitanglad. Pagkatapos ng base camp, sa pag-uusad ng aming trekking ay dito na magsisimula ang mga hagdan na bakal sa trail. Dito na rin magsisimula ang mga assault na susubok sa aming mga tuhod at sa aming mga lakas. Ang Mount Kitanglad ay isang protected area at dineklara din na isang ASEAN Heritage Park dahil sa biological diversity nito na talaga namang sobrang intact na mapapawaw ka talaga dahil sa malalago at malalaki ang mga puno dito. Ganon din ang mga halaman. 10:08 na ngayon, 17 minutes galing na sa base camp ay nasa 1,840 meters above sea level pa lang ang aming narating. Malayo-layo pa, at least meron na kaming idea kung gano'n na kami kataas at kalayo. At ilang minuto pa ay narating na namin ang huling water source. Ang tubig nga pala dito ay galing lang sa ulan, kaya hindi na kami kumuha ng tubig dahil meron naman kaming dala. At dahil para na rin sa safety namin dahil mahirap na masiraan ng tiyan lalo na kapag nasa trail ka. Waiting muna ako dito dahil hindi biro ang susunod na trail. Kailangan kong bumuelo dahil matarik at madulas ang daanan dito.
Nagsimula na nga akong umakyat dito sa tinatawag nilang Stairway to Heaven. Mabuti na lang at dahan-dahan lang ako dahil muntik pa akong madulas. Sa tingin ko ito yung pinakamahabang bakal na hagdan dito. Tapos imagine niyo kung wala yung bakal na hagdan na yan. Malalim at matarik. Sigurado mahihirapan kang umakyat dyan. Sabi po. Okay. Ngayon ay 11:15 AM na. 2136. Almost isang oras galing dun sa last water source. Isang Ay. oras na Anli Asol. Lapit na pero malayo pa rin. Grabe, ang lasot dito. Susubukan talaga ang tuhod niyo. Hey! Bilyong. Wait. Nagpatuloy pa rin ang pag-ulan sa aming trekking. Anli Assault is real pa rin. Talagang magsasawa ka talaga dito. Gayon pa man ay ine-enjoy lang namin ang trail at lagi naming iniisip na nagsisimula pa lang ang lakaran. Wala namang kaming hinahabol at sariling pace namin ang masusunod. Ba't nabuting magkawala? Dudek, may clearing ka. Bawat lirik. 2,547. Yun yung sale. Yan, ang taas na namin ngayon. 2.5 pa lang. So, yun siya. 1 kilometer to summit. Kahit papaano ay nagbibigay pa rin ng clearing sa Mount Kitanglad sa kabila ng mga pag-ulan dito. Papasok na kami sa Mosi Forest at siguradong malamig dito. Dagdagan pa ng lamig na galing sa mga pag-ulan na talaga namang magpapalamig sa aming daraanan. Na. Konti-konti na lang. Along na trail na kami nagtanghalian sa loob ng Mosi Forest. Dito na ako inabutan ng aking gutom kaya iniyaya ko na ang aking asawa na kumain na dito. Hindi na kami nakapag-video dahil sobrang lamig dito sa loob ng Mosi Forest. Malamig sa kamay, malamig sa buong katawan. Kasi ganoon naman talaga kapag nakahinto ka, mas lalong lumalamig. After 30 minutes ay nagpatuloy na ulit kami sa paglalakad. Hello mga ka-ingers. Lapit na kami sa summit ng Kitanglad. Pero, tsaka pa, gusto magpahinga ng isa. Ala, saan na siya? Hindi ko makita. Teka, ito siya. Dito ay nag-power nap muna ako dahil nabot na talaga ako ng sobrang antok. Gawa na rin ng may pagod na malamig ang panahon. 2:40 PM ay nakarating kami ng summit. Hindi ko na nagawang mag-video dahil sa pagod at maulan pa rin ang panahon ng mga oras na yan. Dito na tayo sa summit na. Kaya minabuti na lang namin magpahinga at nagdasal na maging maganda ang panahon bukas. Landmark. 5:30 AM ay nagsimula na kaming mag-trek papunta sa landmark ng Mount Kitanglad. Lahat kami ay excited nang makarating dito dahil mas maganda ang panahon kumpara kahapon. Dito
pa lang sa view deck ay pinakitaan na agad kami ng napakagandang view. Welcome to Mount Kitanglad. Ilang minuto pa ay mararating na namin ang landmark ng Mount Kitanglad. Kitanglad Lakes. Okay. Ni si Sarah, daghang ga picture sa iya. Sa summit ng Mount Kitanglad ay dito na namin nasaksihan ang ganda nito. Ang dahang-dahang pagbabago ng kulay ng langit sa pagsilip ni Haring Araw na may kasama pang sea of clouds na lalong nagpaganda sa aming tinatanaw. Ito na siguro ang pagtatapos ng adventure namin dito sa Mount Kitanglad. Pero ang simula ng bagong yugto ay nasa puso't isip pa rin namin. Ang mga memories at experience namin dito natatatak magpakailanman at sa mga pagsubok na lalo pang nagpatatag sa amin. Salamat sa mga nakasama namin sa adventure na ito, sa mga nakasabay namin sa trail, at sa mga aral na natutunan namin sa akyat na ito na aming babaunin sa mga susunod pa naming mga adventure. Salamat po Diyos Ama sa pag-iingat at sa lakas na ipinagkaloob mo sa amin.